Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Mr. Loser. Payag ito ni Father Flavie Villanueva doon sa official declaration ni BP Sara na tatakbo siyang presidente sa 2028. Ito. Naglabas ng matapang na pahayag si Father Flavie Villanueva sa isang social media post na inilarawan ng ilan bilang pagkwestiyon at umano'y pagmamaliit sa ambisyon ni Sara Duterte na tumakbo bilang Pangulo. Sa naturang post, hayagang tinanong ng pari ang hangarin ng Vice Presidente matapos niyang ipahayag ang linya. Ito ang post ng pari. Ito ang Vice President ng bansa na nangangarap maging presidente. Malaman na mabilis namang umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Okay, tingnan natin ang reaksyon 5,200 ang nag-react. 5,000 ang tumatawa. 40 ang galit. 113 lang ang nag-like sa comment ng pare. Anong ibig sabihin yan? 99% tumatawa, hindi naniniwala kay Father Villanueva. 1% lang ang naniwala sa kanya. So, sana magising sa katotohanan si Father Villanueva. Yes, karapatan niya yun. Minalit niya. Ano ito? Nangangarap ka maging presidente? So, what's wrong with mangarap? Bilib ako kay BP Sara yung kanyang pronouncement. First time kong naka-encounter ng isang kandidato, isang politiko na pag-announce niya ng kandidatura niya is ang basihan niya yung Biblia. Proverbs 19:21. Many plans are in a man's heart, but it is the Lord's purpose that will prevail. Una kong nakam across yung verse na yan nung nasa active service pa ako. Nakita ko sa may, saan ba yun? Makati. Makati. Sa isang billboard. Nakalagay yan. Nakita ko ganyan, no? Wow, ang ganda naman. Kasi nga, naranasan ko yan. Dami kong iniisip. Handa kong plano. Hindi naman nagmamaterialize, hindi naman nagtatagumpay. Hanggang na-realize ko na depende pala kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang ano. So, itong pagdeklara ng candidacy ni BP Sara, it's not her own. Kasi kung siya lang, parang ayaw niya eh. Alanganin siya. Kasi nakikita niya, mahirap maging president. Kaya, kahit front runner na siya noong 2022, ayaw pa niya. Kasi ayaw niyang tanggapin yung responsibilidad eh. Iba pa yan? Nako, mabilis pa sa alas 4. Gustong-gusto ng sunggaban ang opportunity na magpresidente. Kasi nga, anak siya ng sitting president. Ang taas ng rating ng Pangulong Duterte. Tapos, pag siya na ang kakandidato, talagang presidente na siya kung ginusto niya. Kailang ayaw niya. So itong Bongbong Marcos na natalo sa 2016, gustong ulitin, gusto lang maging vice president, napakaswerte naman kunuhay dahil siya ang pinatakbo ni BP Sara na presidente at nanalo nga. So yun yung nakita kong nakukonsensya si BP Sara. Una, sinabihan na siya ng kanyang ama na bakit nyo anuhin yan dahil mahinang leader yan. Hindi siya naniwala sa advice ng ama. Tayo rin, di tayo naniwala na mahinang leader yung BBM na yan. Anong napala natin yan? Adi, naghihirap tayo. So, yun. The Vice President has learned her lessons. Nagsisi siya. Kaya humingi siya ng tawad sa taong bayan for helping BBM win as president, kaya lang ngayon nagkahirap-hirap. Kaya
Hindi ko naman pwedeng luhod-luhod na lang yung aking repentance, aking pagkakamali. Kaya ito ngayon, sabi niya, as an act of repentance, babawi ako. Parang ganun ang kanyang babawi ako. Yung pagkakamali ko na natulungan ko itong presidenteng itong mahina na nagkakahirap-hirap na tayo. Ako si Sara Duterte, tatakbong presidente sa 2028 para maitama ko ang mali na nasimulan nitong Bongbong Marcos na ganon. So depende sa atin yan. Nangarap, yes. What's wrong with mangarap, Father Villanueva? It's a sacrifice on the part of BP Sara sa nakita ko. Kaya lang sabi niya, ang buhay ko is not to chase my own happiness. I realize now na my purpose, my calling. To her, itong pagtakbo niya is a calling from God. And I believe it so. It's destiny. Kaya mga kapwa ko, DDS, kapit bisig po tayo. Ito na ang ating pagkakataon. Simulan na natin magtulong-tulungan. Hindi pa naman pwedeng mangampanya ngayon. Ito na lang, ganito lang. Yes, voicing of support. Nakakatawa yung mga Facebook reel. Gumagano na sila. Example, sa Japan. Ako si Miko Pugay. Susuportahan ko si BP Sara sa 2020. Ganon. Hindi naman siguro campaigning yun dahil susuportahan. So, ang dami nang gumagawa ng ganun. Susuportahan ko. Meron ng post na nabasa ko kapon na Zara Region 6. Itong mga DDS sa Region 6, plano nilang expand yung grupo nila. In all, 13 regions ba o 15 regions sa ating country. Meron na silang meron na ngang nag-declare ng support, yung One Bangsamoro. Nag-declare na sila ng support kay BP Sara. And I hope marami pang susunod yan. Declaration of support. Maganda yung nagsimula na maga. So, good luck na lang, Father Villanueva. Sana magdasal kayo na hindi manalo si BP Sara. Kasi kung mananalo siya, ambot na lang anong mangyari sa mga... Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang mga yero nga ipangatag sa mga tao, so naay nagkuha karon. Nagkuha. Pamilya. Una ni sila ang tabangan. Karon abot na gyud ang gihatag na mga hero. O karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo giro. So mo na ni ang iyang atop nga mga hero nga buslot na. So karon mapulihan na gyud ni kay magatop naman siya. So mga kuan na gyud buslot na gyud kaayo kay isklastipan ra gani ang uban. O karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga hero. So napulihan na gyud tong atop nga mga buslot na. Sa nagtabang sa sir. Nakatip na gyud antos mi sa ulan. Salamat kaayo.
Salamat sa Ginoo nga dili na gyud may maulanan kay nakatap nami. Oh, pila dito katuig ang inyong atop na nga bago pa na pulihan. Ano to mga 20 na tuig kapin. 20 na kapin katuig. Oh, so karon pa gyud mo nakaatop. So salamat kayo nang